Napanatili ng bagyong Nika ang lakas nito habang kumikilos pa west-northwest sa Northern Luzon ayon sa update ng PAGASA. Sa tala ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, huling namataan ang sentro ng Typhoon Nika sa vicinity ng San Agustin, Isabela. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 180 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyong Nika pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour ayon sa PAGASA. At sa kasalukuyan kumikilos na ang bagyong Nika pa west-northwest sa Cordillera Administrative Region at lumakas ng bahagya ayon sa 2 p.m. update ng PAGASA. Sa tala ng PAGASA, huling namata ng sentro ng Typhoon Nika sa vicinity ng Lagawe, Ifugao. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 215 kilometers per hour. Kumikilos na ang bagyong Nika pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour ayon sa PAGASA. Sa forecast track ng PAGASA, tatawid ang bagyong Nika sa kalupaan ng mainland Luzon at babaybayin ang karagatan sa kanluran ng Ilocos Sur ngayong gabi. Posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nika sa Martes ng umaga, November 12 ayon sa PAGASA. Laging paalaala po ng PAGASA sa ating lahat maging alerto maghanda sa mga banta ng malalakas na ulan, lalo na po sa banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Huwag makipagmatigasan sa bagyo o matigas ang ulo. Kung kailangan pong lumikas na po kayo mga kababayan dahil mahirap kalaban ang malakas na bagyo. Narito na po ang weather forecast sa bagyong Nika mula po sa Weather Bureau ng PAGASA. Huwag pong kalimutang mag-subscribe at mag-ingat po tayong lahat. Naglandfall na po dito sa may bandang east ng Central Luzon ang typhoon na si Nika kanina. At sa mga oras na ito, nasa may bandang San Agustin, Isabela na ito. Lakas ng hangin, umabot hanggang 130 kilometers per hour malapit sa gitna. At ang pagbugso ay aabot naman ng 180 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. So makikita natin yung kaulapan na dala nitong si Nika ay talagang umaabot even sa ilang bahagi ng Southern Luzon area. So unahin po muna natin ano yung mga lugar na currently may tropical cyclone wind signals. Dito sa areas na naka-highlight ng red, ito po yung lugar na may tropical cyclone wind signal number 4. Talagang malawakang banta sa buhay at maaring makasira ng napakaraming property sa mga lugar na naka-highlight ng red dito sa northernmost portion ng Aurora, sa central at southern portion ng Isabela, dito rin sa may bandang Kalinga, Mountain Province, sa northern portion ng Ifugao, ganun din sa central and southern portion ng Abra, northern and central portion ng Ilocos Sur. So ito po yung naka-highlight ng red, tropical cyclone wind signal number 4 ang nakataas. Samantala, naka-highlight naman ng orange, yan po yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal number 3. Dito sa central portion ng Aurora, sa may bandang Dinalungan, northern portion ng Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, ganun din sa natitirang bahagi ng Isabela, sa may bandang southwestern portion ng Cagayan, natitirang bahagi ng Abra, natitirang bahagi ng Ifugao, dito sa may bandang northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocos Norte, at sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur. Samantala, sa areas naman na naka-highlight ng dilaw, ito po yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal number 2. Ito po yung northwestern and eastern portion ng Cagayan, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Quirino, natitirang bahagi ng Apayao, dito rin po sa natitirang bahagi ng Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, sa lalawigan ng La Union, sa northeastern portion ng Pangasinan area, dito sa central portion ng Aurora, sa mga munisipalidad po ng Dipa, Culao, Maria Aurora at Baler, sa northern portion ng Nueva Ecija. Samantala, yung naka-highlight naman ng light blue, yan po yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal number 1. Dito sa Babuyan Island, sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Pangasinan, sa natitirang bahagi ng Aurora, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, sa lalawigan ng Bulacan, Pampanga, ganun din dito sa may bandang Tarlac, northern at central portion ng Zambales, dito sa Metro Manila, sa Rizal, ganun din sa eastern portion ng Laguna, northern at eastern portion ng Quezon, at saka dito sa may bandang Pulilo Island. So ano nga ba yung epekto na posibleng maranasan sa mga lugar na may warning signal? Ang warning signal po ay babala patungkol sa malalakas na hangin na dala ng bagyo.
So sa mga lugar na may warning signals number 4, 3, 2, malalakas na hangin, pwedeng makasira ng mga bahay, hindi lamang po yung mga gawa sa mga light materials, kundi yung mga bahay po na combination of wood and concrete materials, gaya mga nakita natin sa previous bagyo, no, sa mga balita. Makakasira talaga to ng iba't ibang uri ng struktura. Makakapagpatumba ng iba't ibang uri ng pananim, pwede rin makapagpatumba ng mga poste ng kuryente. So sa mga kababayan natin, ilang araw na po tayo nagbibigay ng babala tungkol nga sa posibleng pagtama at pagtawid ng bagyong Sinica sa Northern Luzon. Sa mga oras ito, hopefully, manatili po tayo sa loob ng bahay, patuloy na mag-monitor ng update regarding sa bagyong Sinica, at patuloy din tayo makipag-ugnayan sa ating LGU at saka local DR officials para po sa continuous safety precautions habang nananalasa ang bagyo sa inyong lugar. Samantala, sa lugar na may warning signal number 1, baka tanungin ng mga kababayan natin dito sa Metro Manila, no, wala po tayong ganong nararamdaman. Pag warning signal number 1, katamtaman hanggang sa malakas ang hangin, paminsan-minsang pag-ulan ang inaasahan natin. So, basically, halos walang damage na may dudulot. Ganun pa man, no? Kahit naka-warning signal number 1 tayo, kailangan maging maingat pa rin. Stay indoors as much as possible at patuloy ding mag-monitor sa update ng Pag-asa gaya ng mga kababayan natin sa mga lugar na may higher warning signals. Sa pinaka-latest forecast track, makikita po natin ang forecast sa bagyong Sinica simula ngayong araw hanggang mamayang gabi tatawirin itong Northern Luzon area. At posibleng mamayang gabi ngayon makalagpas na ito ng kalupaan na ating bansa, at sa darating naman na Martes ng gabi ay tuluyan ang lalabas ng ating air responsibility. So sa mga kababayan natin sa Northern at Central Luzon, ngayong araw talaga inaasahan natin napakaraming paulan at malalakas na hangin na direktang epekto ng tumatawid na bagyong Sinica. At pinapaalala po namin na yung mga lugar na nakaranas na ng pag-ulan, maybe during the last 2 days, maaari nang malambot yung mga kalupaan sa may bandang paanan ng bundok. So, mas magiging mabilis yung mga isolated cases ng mga biglang pagguho ng lupa. Samantala, ano naman inaasahan natin sa lagay ng pag-alo ng karagatan? So, dahil nga sa bagyong Sinica, may nakataas tayong gale warning sa mga bahaging karagatan na naka-highlight ng red. As much as possible, wag na pong pumalaot dyan ang anumang uri ng sakyang pandagat, lalong-lalo sa mga karagatan sa paligid ng northern or mga lugar na may warning signal. Kasi baka isipin nyo po, no, sa Batanes hindi naka-highlight ng red, pero kasama po yan sa binanggit nating may warning signal. So, generally, lahat ng lugar, lahat ng bahaging karagatan ng mga lugar na may warning signals, bukod pa dyan ito naka-highlight ng red dahil sa gale warning, ay hindi po favorable for any maritime activity. Ipagpaliban po muna ang pagpalaot as much as possible. Hintayin nating makalagpas na yung bagyo, makalabas na ng PAR, saka po tayo mag-resume ng ating mga maritime activity. Yan muna ang ating weather update sa ngayon. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahahalagang insight sa ating panahon. Mabuhay ang Pilipinas!